Nakaupo lamang ang babaeng si Ana sa hilera ng mga upuan sa harap ng isang libing. Sinusubukan niyang patapusin ang seremonya nang hindi gumagawa ng kahit na anong eksena. Ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na meron ngang kakaibang nangyayari sa lugar, kaya naman nang hindi na siya makatiis, sumugod siya at binuksan ang takip ng kabaong at hindi nga siya makapaniwala sa kanyang nakita. Habang si Ana ay nakatayo sa harap ng kabaong ng sarili niyang anak, ang mga luha ay unti-unting umaagos sa kanyang muka at may nararamdaman siyang malaking pagkakamali sa sitwasyon na kinalalagyan niya dahil naaalala niya ang mga nakababahalang sandali nang makita niya at kilalanin ang wala ng buhay na katawan ng kanyang anak sa isang morgue. Kaya naman wala siyang pagod na naghanap ng mga sagot. Ngunit ang mga katanungang gumugulo sa kanyang isipan ay hindi na muling nabigyan pa ng mga kasagutan. At 2 araw nga, naroon na siya sa libing ng kanyang anak. Ang kakaibang pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nilalaman. Kaya naman mula sa kanyang pagkakaupo ay inikot niya ang upuan habang sinusubukan na mapirme ang kanyang mga hita at paa. Kung pwede lang ay tatayo talaga siya doon para kunin ang kanyang anak na simula noong umaga pa lamang ay hiniga na sa kabaong. Pakiramdam niya ay hindi man lang hinintay ng mga tao na makapagsabi siya ng huling pamamaalam sa kanyang anak bago isara ang kabaong. Sinabihan pa nga siya ng mga tao na kung bubuksan niya ulit ang kabaong ay pagpapakita lamang daw ito ng walang pagrespeto niya sa namatay. Pero para kay Ana, ang namatay niya ito ay ang kanyang anak at siya ang nanay nito. Siguro naman ay karapat dapat lamang na makita niya ang kanyang anak kahit na sa huling pagkakataon. Noong mga panahon na ito, lagi namang pinapagaan ang loob ni Ana ng kanyang kapatid habang nakahawak sa kanyang mga balikat. Ang kanyang kapatid ay isang doktor na nagtatrabaho sa syudad at lumipad nga lamang papunta sa kanilang lugar para makapag-attend ng libing. Ayon sa kanya, ang mga bagay na ito ay nangyayari talaga sa lahat ng pagkakataon. Ganun talaga, may mga pamahiin tayong sinusunod. Hindi naman natin pwedeng sisihin yung mga tao kung bakit naniniwala sila sa ganun. Pagbibigay opinyon pa ng kanyang kapatid sa kanya. Ngunit, hindi talaga maalis sa pakiramdam ni Ana na meron talagang kakaiba at may maling nangyayari. Habang nasa loob sila ng simbahan, nakaupo lamang si Ana at ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kabaong ng kanyang anak. Sobrang focus niya ng pagkakatingin dito habang sumasabog ang kanyang puso sa pag-aalinlangan sa sitwasyon. Hindi nga rin matigilan pa ang mga boses na bumubulong sa kanyang isipan. Hindi pa patay si Michael. Yon ang mga salitang naririnig niya. Kailangan mong tignan. Kailangan mong tignan. Dagdag pa nito sa kanyang isipan. At sa mga sandaling iyon ay talaga namang lubhang nagulimahanan si Ana. Totoo naman kasing naririnig niya ang mga boses nito. Pero alam niya na siya lamang din ang gumagawa ng ganong ingay sa kanyang utak. At bago pa nga matapos ng pastor ang kanyang sermon sa burol, tuluyan nang sumabog ang nararamdaman ni Ana. Kailangan niya nang malaman kung totoo nga ba ang kanyang iniisip. Kailangan niya nang tignan kahit sa huling pagkakataon ang kanyang anak na lalaki. Nasa mga sandaling iyon ay dapat sanang masaya at nabubuhay ng malakas dahil napakabata pa ng kanyang anak na si Michael noong ito ay mamatay. Kailangan malaman ni Ana kung totoo bang patay na ang pinakamamahal niyang anak. Pero ano nga ba ang dapat niyang gawin para makumpirma niya na hindi na babalik sa buhay niya ang anak niya dahil wala naman siyang kakayanan na bumuhay ng isang patay. Hindi niya na makikita pa ang magagandang ngiti ni Michael. Ang mga ngiti na laging daladala ni Michael kahit saan pa man ito magpunta. Ngayon ay tuluyan ng bumaliktad ang mundo ng babae. Sa loob kasi ng mahabang panahon, ang kanyang anak na si Michael Doherty ay kilala ng mga tao dahil sa kanyang pagiging masayahin. Sa loob ng nakalipas na 5 taon ay nakabuo siya ng isang matagumpay na karera para sa kanyang buhay. Ang galing niya kasi sa pagsasalita at ang pagiging magiliw niya ay nagdulot para maging paborito siya ng mga taong malalapit sa kanya, lalong-lalo na sa usapang business. Nagkaroon nga siya ng isang malapit na koneksyon sa mga taong may matataas na katungkulan sa kanilang lugar. Hindi lamang basta-bastang taong nagiging kaibigan niya, kundi ay yung pinakamayayaman at pinakanare-respeto ng marami. At noong mga sandali na iyon, pakiramdam niya ay wala nang magiging mali sa kanyang buhay.
hanggang sa nakilala niya nga si Natalie. Nagkakilala sila sa isang bar at dito ay nagsimula silang mag-usap. Matapos nga lamang ang pangatlong baso ng alak na kanilang iniinom ay para bang nakabuo na kagad sila ng isang automatic na koneksyon sa isa't isa na para bang magkakilala na sila sa buong buhay nila. Marami silang mga bagay na pagkakapareha na kung saan ay pareha nga din sila ng mga interes sa buhay. Bukod pa dun ay pareha silang nagbi-business. Lumalabas kasi na ang babaeng si Natalie ay isang corporate lawyer ng business ng kanyang tatay na kung saan ay isa ito sa pinakamalaking kumpanya sa kanilang lugar. At nang dahil nga sa dami nilang pagkakapareha ay mabilis na nagkamubutihan ang loob nila sa isa't isa. Sa loob nga lamang ng 3 linggo ay hindi na mapaghiwalay ang dalawa at matapos ang 2 buwan, tuluyan nang napagdesisyonan ni Michael na ibenta ang kondo na tinutuluyan niya at maninirahan na siya kasama ang babae na kung saan ay nakatira ito sa isang mayamang subdivision na kilalang pinagtitirhan ng mga mayayaman sa kanilang lugar. Patuloy din namang lumago ang negosyo ni Michael. Ngunit, labis na pressure ang naramdaman niya nang paulit-ulit na ipilit ni Natalie sa kanya na sumali at pumunta na lamang si Michael sa kumpanya na pagmamayari ng tatay ng babae. Alam mo kasi mahal, kailangan nila sa kumpanya yung mga taong katulad mo, talentado at maraming abilidad. Pagpupumilit pa ng babae ng paulit-ulit. Kapag lumipat kasi si Michael sa kumpanya ng tatay ni Natalie ay makakasigurado siyang magkakaroon siya ng mas malaking kapital at makakagawa pa siya ng mga proyekto na may bibenta niya sa mas matataas na halaga. Pinangako ng babae sa kanya na hindi naman siya papakailaman ng kahit na sino sa kumpanya at magkakaroon pa rin naman siya ng mga sariling desisyon. Kaya naman hindi nga nagtagal ay nagkaroon na ng isang opisyal na offer na ibinigay kay Michael na talaga namang ikinagulat niya ng malala. Umabot ng halos 1 buwan bago mapagdesisyonan ni Michael na tanggapin ang offer na inalok sa kanya. Noong una ay nag-aalala si Michael na tuluyan niya ng iiwan ang kanyang kalayaan para makapagtrabaho lamang sa isang malaking korporasyon katulad nito. Pero sinubukan niyang computin ang kanyang kikitain at dito ay nalaman niya na aabutin siya ng 10 taon bago pa siya kumita ng perang ino-offer sa kanya ng kumpanya ng tatay ni Natalie. At nang mapagtanto na nga ni Michael na ang pagtatrabaho sa kumpanya ng tatay ni Natalie ay magdudulot para maging multimillionaire siya sa loob lamang ng ilang taon, ay agad niyang inabisuhan ang kanyang kasintahan na ihanda na ang kontrata. Sa loob ng unang ilang mga buwan na pagtatrabaho ni Michael sa kumpanya ng tatay ni Natalie ay talaga namang sobra siyang nasiyahan. Nagkaroon si Michael ng malalaking mga deals na para bang namimingwit lang siya ng mga isda sa dagat. Lahat naman ng pinangako sa kanya ay natupad at nagkaroon nga rin siya ng kalayaan na makapagtrabaho na siya lamang ang nasusunod sa maraming pagkakataon. Ang mga proyekto naman na dinedesenyo ni Michael ay talaga namang nakamamangha na kung saan sa bawat mga ginagawa ng lalaki sa kanilang negosyo ay labis na nagpapamangha sa tatay ni Natalie. Hindi lamang sa kanya kundi maging sa mga investors na kanilang nakakausap. Bukod pa doon, ang pinaka-importante talaga ay nakakapagtrabaho pa siya kasama ang kanyang girlfriend na si Natalie. At ito ang bagay na pinakamamahal niya sa kanyang trabaho. Ngunit, bigla na lamang nagkagulo ang sitwasyon. Sa ilang mga buwan niya kasing pagtatrabaho ay nagsisimula nang makarinig si Michael ng mga bulong-bulungan, mga chismis, tungkol sa tatay ng kanyang kasintahan. Ayon sa mga tao, kakaiba daw ang ugali nito kaya naman wala halos sa kanila ang gustong makatrabaho ang tatay ni Natalie. Sobra daw kasi itong demonyito at pinapatakbo niya ang kumpanya niya sa mga ilegal na paraan na kung saan ay gagawin niya ang lahat para siya ay hindi makapagbayad ng tax. O sa madaling salita ay hindi mapagkakatiwala ang tao, ang tatay ni Natalie. Lahat ng kanyang mga nalaman ay direktang pumasok sa utak ni Michael. Napakahirap nito sa kanya dahil pinapanatili niya ang kanyang reputasyon ng pagiging matapat at sinisigurado na ang lahat ng mga deals at proyektong nakukuha niya ay nagagawa niya sa legal at maayos na pamamaraan. Samantala ang tatay naman ni Natalie ay talaga namang eksaktong kabaliktaran niya. Kaya naman, sa mga sumunod pang 2 buwan, pasikretong nagtrabaho si Michael sa loob ng kumpanya habang sinisigurado na ang mga impormasyon na nalaman niya ay totoo nga. Kapag sumasapit na kasi ang gabi,
Matapos makaalis ang lahat ng mga empleyado sa opisina, ay hinahalungkat ni Michael ang mga papeles at mga deals na isinagawa ng tatay ni Natalie. Napakaraming mga files at mga papeles ang tinitignan niya para lamang ma-analyze ang accounting sa tatay ni Natalie at kung paano nito pinoproseso ang mga project na nakukuha niya. Ngunit sa pagpapatuloy niya ng paghalukay ng mga papeles na ito, ay mas lalo lamang lumalakas ang pakiramdam niya na meron ngang maling nangyayari. Tama ang mga chismis at usap-usapan ng mga tao. Wala ni isa sa mga proyekto at deal na ito ang malinis na pinroseso. Napag-alaman ni Michael na hindi talaga nagbabayad ng tax ang tatay ni Natalie. Pero nakakakuha pa ito ng malaking pera sa illegal na pamamaraan. Nagpapakita kasi ito ng mga peking statement na nakahanda na para ipakita sa mga investors sa iba't ibang mga proyekto na hinahanda ng kanilang kumpanya, na kung saan sa madaling salita ay niloloko ng tatay ni Natalie ang mga investors na ito, samantalang siya naman ay makakapagbulsa ng milyong-milyong piso mula sa mga hindi lehitimong proyekto na kanyang iniimbento. Hindi nga kaagad nagawa ni Michael na kumprontahin si Natalie tungkol sa kanyang nalaman. Napakahirap nito sa lalaki. Hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa kanyang kasintahan. Mahal na mahal niya kasi si Natalie at alam niya na mahal ni Natalie ang tatay niya. At kapag sinabi niya ang tungkol sa kanyang nalaman ay para bang pinapatimbang niya na ang babae sa pagitan niya o ng tatay nito. Pero sa wakas ay napagdesisyonan niya rin na hindi niya kayang isugal ang kanyang integridad at pagiging makatao. At isang gabi nga matapos ang hapunan, tuluyan ng isiniwalat ni Michael kay Natalie ang lahat-lahat. At katulad ng kanyang inaasahan, sumabog sa galit si Natalie. Unang-una ay inakusahan niya si Michael ng pag-i-spy sa kanilang kumpanya. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo titignan yung mga files ni Daddy? Alam mo bang illegal yung ginawa mo? Pwede kang ituring na nagtatrader ka sa kumpanya at ginagamit mo lang yung posisyon mo para makakuha ng mga impormasyon. Hindi ako makapaniwala sa iyo, Michael. Ngunit pilit na ipinagtanggol ni Michael ang kanyang sarili. Natalie, hindi mo ba naiintindihan? Gusto ko lang naman siguraduhin kung totoo ba yung mga chismis at sinasabi ng mga tao para malinis din yung pangalan ng tatay mo. Pero napag-alaman kong, totoo nga, gumagawa siya ng mga illegal na bagay. Ngunit sa pagpilit niya pang pagpapaliwanag na ang ginawa niya ay tama lamang upang sa gayon ay makumpirma niya na hindi totoo ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa tatay ni Natalie, ngunit kabaliktaran ng kanyang nalaman. At sa patuloy niyang pagsasalita ay patuloy lamang na nawawala na ng pakialam sa kanya si Natalie. Ayaw na nitong makarinig ng kahit na anong lalabas pa sa bibig ni Michael. Hanggang sa umabot na nga sa isang punto ng kanilang pag-uusap. Nangyari na ang hindi nila inaasahan. Natalie, umamin ka nga sa akin. Huwag mong sabihin na alam mo yung ginagawang katiwalian ng tatay mo. Alam mo yung mga ginagawa niyang illegal sa kumpanya. Kasi diba, lahat ng mga kontrata, ikaw ang naghahanda. Lahat ng mga pakikipag-usap sa investor, naroroon ka. Imposibleng hindi mo alam. Ngunit bago pa makapagpatuloy si Michael sa kanyang pagsasalita, ay agad na siyang pinalayas ni Natalie sa kanilang bahay. Laking gulat ang naramdaman ni Michael. Nasasaktan din siya at ngayon bigla na lamang nawalan siya ng trabaho o kahit na anong pagkakakitaan sa hinaharap. Kaya naman bilang wala na siyang mapupuntahan, nag-book sa isang hotel si Michael. Gising siya buong gabi habang iniisip kung ano ba ang susunod niyang gagawin. Sa paraan kasi kung paanong nag-react si Natalie, sigurado siya na tinawagan na nito ang kanyang tatay at sinabi na ang lahat tungkol sa naging pag-uusap nila. Ibig sabihin lamang nito ay wala na siyang babalikan pang kumpanya. Wala na siyang trabaho. Pero hindi lang doon natatapos ang lahat. Habang iniisip kasi ni Michael kung paano siya makapagpapatuloy sa buhay, ay bigla niyang naalala kung gaano makapangyarihan ang tatay ni Natalie dahil sa kanyang pera. Napaka-impluwensya kasi nitong lalaki at sa sobrang impluwensya niya ay kaya niyang siguraduhin na hindi na magkakaroon pa ng kahit na anong negosyo, deals o proyekto si Michael sa loob ng kanilang bayan. At kung sobra pa itong magalit, ay kaya na rin patahimikin si Michael at patigilin ang kahit na anong negosyong magagawa niya sa loob mismo ng kanilang buong bansa. Ibig sabihin lamang nito ay patapos na ang karera ni Michael
sa pagnenegosyo. At ano pa nga bang magagawa niya kung mawala na siya ng oportunidad at abilidad na ganito? Magtatrabaho na lamang ba siya ng ice cream at maglalako kung saan-saan? Hindi niya alam. Sa sumunod nga na araw ay pinilit pa rin ni Michael na pumasok sa kanyang opisina na kung saan ay natagpuan niya itong nakakandado at agad siyang in-escort sa labas ng kumpanya ng dalawang malalaking mga security guards at sinabihan siya ng mga ito na huwag nang babalik kahit na anong mangyari. Sa loob ng ilang mga oras ay nagpalakad-lakad lamang siya sa kalsada nang walang kahit na anong destinasyon sa kanyang utak. Ngayon ay wala na siyang matatawag na lugar na kanyang tahanan. Sa paglipas pa ng mga linggo ay lalo lamang na-depress si Michael. Napakahirap para sa kanya ang tumayo at umalis sa kanyang kama tuwing umaga ni hindi na nga rin siya makatulog ng maayos at ang kanyang sikmura ay para bang namimilipit araw-araw. Kaya naman hindi niya magawang makakain ng maayos. Ang idea na wala na ngayon ang pinakamamahal niyang si Natalie ay talaga namang dumurog ng lubha sa kanyang puso. Umiyak siya. Nagalit sa lahat. Kahit kanino ay nababad trip siya at muli ay babalik siya sa pag-iyak. Hanggang sa umabot na nga sa puntong hindi na naliligo pa si Michael. Paulit-ulit ay maduming kasuotan lamang ang sinusuot niya araw-araw. Kung minsan pa nga ay natutulog siya na ganito pa rin ang suot. Hindi niya na rin sinasagot ang mga tawag mula sa kanyang telepono at nanirahan lamang siya sa kanyang hotel na para bang isang daga hanggang sa makarinig siya ng pagkatok sa kanyang pinto. Ito ay ang kanyang nanay. Naramdaman at alam ni Ana na mayroong malaking problemang dinadala ang kanyang anak. Sinubukan pang itago ni Michael sa kanyang boses ang problemang daladala niya habang nakikipag-usap siya sa kanyang nanay. Pero katulad ng ibang mga magulang, alam ni Ana na mayroong nangyayaring hindi maganda sa sitwasyon ng kanyang anak. Sa katunayan kasi niyan ay halos ilang oras siyang bumiyahe para lamang makapunta sa kinalalagyan ng anak niya. Tinawagan niya rin ang dating kasintahan ni Michael na si Natalie para malaman kung nasaan ito. Kaya naman agad niya itong napuntahan. Nang pagbuksan nga ni Michael ng pinto ang nanay niya, dito na siya simulang humagulhol. Agad siyang hinagkan ng kanyang nanay habang umiiyak ng paulit-ulit si Michael. At nang matapos na nga sa pag-iyak si Michael, umupo siya kasama ang nanay niya. At dito ay kinuwento niya ang lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay. Lahat ng mga ito ay napaka-komplikado para maintindihan ng babaeng si Ana. Ngunit nakikita naman ni Ana ang pangkabuoang bagay. Alam niya na nag-aalala ang kanyang anak tungkol sa kanyang kinabukasan at ang paghihiwalay nila ni Natalie ay paunti-unting lumalamon sa kanya. At dahil nga dito ay hindi niya na muli pang nagawang tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi niya na rin nga nagawa na pahilumin pa ang kanyang puso. Noong una ay tinanong siya ni Ana kung pwede bang sumama na lamang ito sa kanya, na kung sana ay may sarili pa rin namang kwarto ang kanyang anak sa kanilang bahay na pwede siyang manirahan dito. Aalagaan kita dun, nak, hanggang sa bumuti na yung kalagayan mo at pakiramdam mo. Pagbibigay suwestyon ni Ana. Ngunit ang dignidad ni Michael bilang isang lalaki ay ayaw pumayag, na kung saan ay tinanggihan niya ang lahat ng mga suwestyon ng nanay niya sa kanya. Kailangan niyang magawa ito nang siya lamang mag-isa. Kaya naman, nang tuluyan na ngang umalis si Ana, mahigpit niyang niyakap ang pinakamamahal niyang anak at nagsimula na rin siyang magplano na lumipat na lamang ng bahay para mas mabilis niyang mapuntahan ang anak niya kung sakaling kinakailangan siya nito, kahit na sa sandaling panahon lamang. Ngunit, dito na dumating ang isang tawag na makapagpapabago sa lahat. Ito ay nagmula sa isang tao na kayang makapagbigay muli ng liwanag pabalik sa kanyang buhay. Ito ay si Natalie. Pinaliwanag sa kanya ni Natalie na napakatagal na ng paghihiwalay nila at gusto niya nang maayos ang lahat ng mga nangyari. Sa tawag na iyon ay hindi binanggit ni Natalie ang tungkol sa kanyang tatay o hindi man lang din ito nanghingi ng dispensa. Pero talaga namang hindi inaasahan ni Michael ang tawag na ito. Alam naman ni Michael na sa loob-loob niya ay parang may mali. Ngunit mas nilamon siya ng kagustuhan niya na maibalik sa buhay niya ang babaeng si Natalie. At ang pakikipag-usap ng harap-harapan sa babae ay ang unang hakbang para magawa niya ito. Oy Mike, okay ka lang ba? Wika ng babae nang mapaupo na nga sila sa isang bar, kung saan ito rin ang lugar kung saan sila unang nagkita. Ang kanilang pag-uusap ay talaga namang napakahirap sa umpisa.
Ngunit unti-unti rin naman itong gumaan na para bang walang nangyaring problema sa pagitan nilang dalawa. Hanggang sa umabot na nga sa punto na tila ba lumilipad na sa alapaap si Michael dahil noong una pa lamang ay ito na ang gusto niyang mangyari. Ngayon ay katabi niya na si Natalie at lahat ng mga hindi magagandang pangyayari sa kanilang nakaraan ay unti-unti nang nababaon sa limot. At nang makabalik na nga si Michael sa kanyang kwarto sa hotel, tila ba ay nagbago na ang kanyang buhay. Ang kadiliman na nararamdaman niya at ang bigat sa pusong patuloy na bumabagabag sa kanya ay para bang unti-unti nang nawawala at sinusunog ng sinag ng araw. May kakaiba pa rin naman siyang nararamdaman pero pinagsantabi na lamang ito at hindi na naisip. Para sa kanyang mahalaga na lamang ngayon ay may babalik na sa kanyang buhay ang babaeng si Natalie. Ngayon ay makakasama niya na itong muli at gagawin niya ang lahat para hindi na sila muling mapaghiwalay pa. Hanggang sa isang linggo nga ang makalipas, naglalakad si Michael at Natalie sa isang kalsada sa pusod ng kanilang bayan. Lumabas sila para kumain ng ice cream. Pakiramdam ni Michael ay nasa langit siya habang hawak-hawak ang kamay ni Natalie na masayang naglalakad sa kalsada. Alam ni Michael na kailangan niya na lamang ng sapat na oras para muling maibalik ang tiwala sa kanya ng babae at handa siya para dito. Malapit na sana nilang tawirin ang isang kalsada nang bigla na lamang makaramdam ng pagkahilo si Michael. Noong una ay naisip niya lamang na dahil lamang ito sa mainit na panahon. Pero makalipas pa ang 2 hakbang sa kalsada, umikot na ng tuluyan ng mundo sa kanyang paningin. Nawalan siya ng balanse at tuluyang nag-collapse. At dito ay nakaramdam siya ng weirdong elektrisidad na tila ba dumadaloy sa kanyang buong katawan. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nawalan ng malay. Agad na tumawag si Natalie ng 911 at naghintay para sa darating na ambulansya. Halos 30 minuto ngang ginawa ng mga paramedics ang lahat ng kanilang makakaya para maaksyonan ang kalagayan ni Michael. Agad nila itong dinala sa likod ng ambulansya. Kinausap din nila sa tabi si Natalie. At marahan nilang sinabi dito ang mga nakakakilabot na salita. Huwag kang aasa na magiging maayos ang kalagayan ni Michael. Hindi namin alam kung anong nangyari pero bigla na lang huminto yung pagtibok ng puso niya. Naiintindihan mo ba yun? Pagpapaliwanag ng mga paramedic sa babae. Habang papunta sa ospital ay patuloy nilang sini-CPR si Michael hanggang sa tuluyan na ngang nakapunta sila sa establishmento. Pero dito ay naramdaman nila na baka hindi na makakaabot pa sa ospital si Michael. Samantala, patulog na sana si Anna noong mga pagkakataon na ito nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hello, si Anna ba ito? Tanong ng babae sa kabilang linya. Dito ay tumigil ang puso niya nang sabihin ng babae na namatay na si Michael pagkarating pa lamang sa ospital. Nakikiramay po kami sa nangyari. Hindi po namin gustong ibalita to sa'yo pero kailangan niyo pong malaman. Wika ng babae, bago tuluyang ibaba ang tawag. Sobra namang nanigas sa pagkagulat si Anna. Lahat ng mga dugo niya sa kanyang muka ay tila ba bumagsak. May kakaiba siyang nararamdaman. Alam niya kasi na unti-unti nang nagiging maganda ang sitwasyon ni Michael. Kumakain na rin ito. Nag-e-ehersisyo, natutulog ng tama, at paunti-unti niya nang binabalik ang kanyang sarili sa pagnenegosyo. Kung tutuusin ay sobrang lusog ng lalaki. Alam ito ni Anna. Dahil bilang nanay, alam niya ang lahat ng mga nangyayari sa kanyang anak. Walang kahit na anong rason ang naiisip si Anna kung bakit bigla na lamang mawawala ng malay si Michael sa gitna ng kalsada. Sa edad na 33 taong gulang, ang nalalabing araw na iyon ay lumipas na parang isang panaginip para kay Anna. Hanggang sa tuluyan niya nang kinumpirma ang katawan ni Michael sa morgue. Nakakuha si Anna ng mga simpatya at pakikiramay mula sa mga medical staff na nag-handle sa katawan ni Michael. Umuwi si Anna noong araw na iyon. Tumawag na rin siya ng mag-aasikaso sa burol at libing ng kanyang anak. Binili niya dito ang mga gusto niyang mangyari sa burol ni Michael at hinayaan na lamang ito na mamahala. At sa kauna-unahang pagkakataon, may oras na si Anna para umupo at umiyak para sa nangyari sa kanyang anak. Patuloy pa rin ang pag-iyak ni Anna hanggang sa dumating na nga ang kanyang kapatid na kung saan ay agad siya nitong inalalayan. Dumiretso na nga rin sila sa burol ni Michael. Hawak-hawak pa rin ng kapatid niya ang balikat ni Anna habang inaalalayan nito patungo sa kabaong. Napakatahimik ng buong lugar. Ang lahat ng mga mata ay nakatitig lamang sa babaeng si Anna.
nang biglang tumakbo si Ana papunta sa kabaong at ginawa ang hindi inaasahan ng marami. Inangat niya ang takip ng kabaong ng kanyang anak. Sinubukan pa ng ibang mga bisita sa burol na iyon na pigilan siya. Ngunit nauna na si Ana. Buong lakas niyang inangat ang kabaong ng kanyang anak at binagsak ang kanyang ulo sa dibdib ni Michael habang umiiyak ng napakalakas. Wala ni isa sa mga tao doon ang sinubukan pang magsalita habang pinapanood nila ang nagdadalamhating nanay na nakayakap sa katawan ng patay niyang anak. Naiintindihan nila ang sakit na nararamdaman nito at handa naman silang hayaan lamang si Ana na umiyak at sumigaw hanggang kinikailangan niya. Ngunit ang bawat pagsigaw at pag-iyak ni Ana ay walang tunog na lumalabas. At dahil sa katahimikan ng kanyang pag-iyak, ito ang rason kung bakit narinig niya ang isang bagay na nagpakaba sa kanya. Nakarinig siya ng isang mahinang tibok ng puso. Sobrang hina nito, ngunit nasundan ulit ito ng pangalawang tibok. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig pero sigurado siya dito. Unti-unting nakaramdam ng kagalakan si Ana sa kanyang sarili. Kaya naman, mabilis niyang inilapit ang kanyang kamay sa leeg ni Michael at hinalikan ito sa kanyang noo. At nang subukan niyang iangat ang katawan ng kanyang anak, ay nakakita siya na medyo kumurap ang mata ng lalaki. Pero katulad ng pagtibok ng puso nito, ay sobrang bilis at hina lang din ang ikinilos ng lalaki. Pero alam naman ni Ana kung ano ang kanyang nakita. At nang mga sandaling makalapit na sa kanya ang doktor niyang kapatid, mabilis siyang lumingon dito. Tinitigan ng mata sa mata ang lalaki at nagmamadaling nagsalita. Hindi pa patay si Michael. Nakarinig ako ng mahinang tibok ng puso mula sa kanya at nakita ko rin kumurap yung mata niya. Kailangan nating i-check ng mabuti yung katawan niya bago pa mahuli ang lahat. Bago pa siya makremate. Kailangan natin siyang maipadala sa ospital at ikaw yung gusto kong mag-eksamina sa kanya. Ngunit tinignan lamang siya ng kapatid na puno ng pagkaawa sa kanyang muka. Malinaw sa mukha ng kapatid niyang doktor na iniisip niyang dulot lamang ng sakit na nararamdaman ni Ana kaya naman nababaliw na ito. Sinubukan pa ng doktor na magrason sa kanya. Diba, chinik na ng doktor yung mga vitals niya. At Ana, pumirma ka na rin ng death certificate. Kailangan na lang nating tanggapin na wala na talaga si Michael. Ngunit hindi ito gumagana kay Ana. Gusto niyang patunayan na tama ang kanyang hinala hanggang sa tuluyan na ngang tumayo ang pastor. Seryoso at kalmado ang ekspresyon sa mukha ng pastor. Bakit hindi na lang natin pagbigyan si Ana? Maaaring makapagdulot to ng kapayapaan sa kanyang puso kung pagbibigyan nating maeksamina yung katawan ng kanyang anak. Maaaring ito rin yung maging paraan para magsimula ng maghilom yung kanyang puso. Napasinghal naman ng doktor at agad itong lumapit sa kabaong. Inalagay niya ang dalawang mga daliri niya sa malamig ng leeg ni Michael at pinakiramdamang mabuti kung makakarinig ba siya o makakaramdam ng pagtibok sa pulso nito. Ngunit maging siya ay namutla. Buhay siya! Buhay siya! Pagsigaw ng doktor. Kaya naman agad siyang nagsimula ng CPR. Tumawag kayo ng ambulansya! Pag-utos niya pa sa mga taong naroroon. Nagsimula namang mapasinghal ang mga bisita sa burol at maging sila ay napasigaw din sa gulat. Maya-maya pa maging si Ana ay umiiyak na naman. Pero ngayon ay iba na ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Ang kanyang pinakamamahal na anak kasi ay buhay na muli. At ang pinakahuling bagay na napansin ni Ana nung umalis sila ng chapel kasama ang katawan ni Michael ay ang namumuting mukha naman ni Natalie na para bang maging siya ay nagugulat sa mga nangyari. Makalipas ang 6 na linggo, nakabalik sa dating kalusugan niya si Michael kaya naman pinayagan na siya ng mga doktor na makauwi. Talaga namang isa itong nakakagulat na pangyayari dahil napag-alaman na nalason siya mula sa isang pufferfish extract. Ngunit lumalabas na hindi niya ito ikinamatay at nagdulot lamang ito para mapabagal ang kanyang metabolism maging ang kanyang respiratory system na sapat na para magmukha siyang patay. At kung hindi dahil sa pagpupumilit ni Ana at pagtingin sa kanya ng doktor niyang tito, maaaring nakremate si Michael habang siya ay totoo pang buhay. Ngunit sa panahon na nilalabanan naman ni Michael ang kanyang buhay sa ospital, si Natalie, ang kanyang tatay, at ang medical doctor na nag-pronounce sa kanya bilang patay ay agad na inaresto ng mga otoridad. Doon ay umamin ng doktor
na inoferan siya ng tatay ni Natalie ng isang napakalaking halaga ng pera para pekein ang pagkamatay ni Michael nang hindi nagsasagawa ng kahit na anong autopsy. At matapos nga ang pag-amin na ito ng physician, ay unti-unti nang nagsibagsakan ang mga katotohanan dahil maging si Natalie ay tuluyan ng bumalikwas. Nang mapagtanto niya kasi na pwede siyang makulong ng habang buhay, agad niyang inamin ang kanyang mga nalalaman. Sinabi niya na nag-aalala ang kanyang tatay na maaaring isa publiko ni Michael ang mga impormasyon na kanyang nalaman tungkol sa mga katiwaliang ginagawa niya sa kanilang kumpanya. Kaya naman inamin niya na gumawa sila ng isang plano para tuluyan ng mapatalsik si Michael sa kanilang buhay ng permanente. Inakit ni Natalie si Michael at ang ice cream na kinain ni Michael ay nilagyan niya ng lason. Pero dahil nga sa pakikipagsabwatan ni Natalie sa kanyang tatay, ay nasentensyahan siya ng 13 taon na pagkakakulong. Nawala naman ng lisensya ang doktor na kinuntsaba nila at nasentensya nito ng 9 na taon na pagkakakulong, habang ang tatay naman ni Natalie ay makukulong at mabubulok sa bilangguan habang buhay. Kung kamalasan naman ang naidulot nito sa magtatay na si Natalie, kabaliktaran naman ang nangyari para kay Michael dahil ngayon ay naanunsyo siya bilang ang panibagong CEO ng kumpanya ng tatay ni Natalie. Ang mga investor na nagtiwala sa kanya ang siyang nagbigay ng ganitong oportunidad kay Michael. Ngayon ay makakagawa na nga siya ng mas malinis na trabaho at gagamitin niya ang mga funds na kanyang natanggap para makabuo pa ng panibagong oportunidad na gumawa ng kabutihan sa mundong ito. Habang ang kanyang nanay naman ay lumipat na nga sa kanilang lugar matapos ang pekeng libing na isinagawa kay Michael. Bumili siya ng apartment katabi ng kanyang anak. Dahil na nga rin sa ilang beses nang muntik mawala sa kanyang buhay ang kanyang anak na si Michael, ngayon ay kumbinsido na siya at determinado na hinding-hindi niya na ulit ito hahayaan pang mangyari, na syempre ay hindi rin natin masisisi bilang isang nanay si Anna na nagmamahal sa kanyang anak. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.